Isa ka rin bang empath na tulad ko? Itong video na 'to ay para sa'yo. Ano ba yung mga traits or indications na isa kang empath? So, ang una dito ay meron kang deep emotional absorption. So, ibig sabihin, mas madali kang makakuha ng emosyon ng ibang tao, maging kaharap mo man ito, maging sa picture o something like na parang magkakaroon na ng intuition sa isip mo kung ano yung mga bagay or kung ano na yung mga pinagdadaanan ng isang tao kahit hindi mo pa nalalaman yung story niya or kahit na sabihin na natin na nakita mo pa lang siya, kakakilala mo pa lang, alam mo na meron ka ng facial expressions, meron ka ng thinking sa kanya kung ano siya, struggle ba siya ngayon, nararamdaman mo na yon. Especially kapagka nagkuwento na siya sa'yo or dumating sa time na kung kaibigan mo yung nando'n, na-a-absorb mo yung mga energy, nagiging mabigat din yung damdamin mo. Kasi good listener tayong mga empath. So ikaw, papasok na yung intuitions mo do'n, mararamdaman mo na yung emotions niya at hindi yun maaalis kahit na hindi mo nakausap 'tong taong 'to. Pangalawa na dito yung meron kang high sensitivity and intuitions. Dito na nga pumapasok yung sinasabi ko na kahit hindi mo pa alam yung mga bagay-bagay towards dito sa taong 'to, mararamdaman mo, makikita mo na agad or nandun na agad yung intuitions mo, papasok na maglalaro na yan sa isip mo. Kumbaga, nandun na yung mga sinasabing sabi ko na nga ba, eh, or puwede na rin pumasok diyan yung, "You look familiar sa akin at parang kilala mo na agad 'tong taong 'to." Pangatlo na isang trades din ng isang empath is yung parang madali kang ma-drain kapag sobrang crowded nung place. Yung sobrang ingay at sobrang gulo, ito yung mga bagay na parang na-absorb mo lahat ng negativity or hindi ka pwede dun sa masyadong draining place. Kasi na-absorb mo lahat yon lalo na pagka yun nga, maingay, magulo at maraming tao. Pang-apat na traits ng pagiging empath, that you are natural healer. Hindi naman healer na manggagamot ka as katulad ng mga manggagamot o spiritual healer, pero yung magagamot mo na para bang yung mga kaibigan mo, 'pag may mga problema sila, lalapit sila sa'yo at you feel you want to fix everything para dito sa taong 'to. Kapagka, empath ka kasi mas magaang yung loob nila at makikita mo na para bang kahit kakakilala lang nila sa'yo, willing silang mag-share ng kanilang experience o kung ano yung mga nararamdaman nila at na-absorb mo yun. Ayun yung pagiging empath. Healer ka dun sa mga tao na kahit na hindi physical, but kahit sa emotional, kaya mo silang magamot o ma-heal kasi you're trying your best na para pang pagaangin yung sitwasyon na meron sila. Isa pa sa mga trades ng pagiging empath ay yung talagang meron kang deep connections to natural environment. Ito yung mga grounding, yung parang nagkakaroon ka ng kapayapaan kapag nandun ka sa ng mga natural resources natin katulad ng kapag ka nasa dagat ka, gusto mo yung mga bundok, ganyan, dun mo nakikita yung pagkakaroon ng peace, nagigain mo yung parang lumalakas ka or ito yung mga bagay na hinahanap-hanap mo para matanggal yung mga negativity mo or parang makahinga ka kasi minsan ang pagiging empath nakaka-crowded, nakaka-full or something like na para bang feeling mo nalulunod ka. Kasi yung mga tao sa paligid mo is parang na-absorb mo kasi yung mga negative nila. So eto na yung time na hahanap-hanapin mo talaga yung natural, yung parang yung ating mga puno, ganyan, yung mga para ma-release ka. Alam mo yon, may mga time na hahanap ka talaga ng parang kalikasan gano'n.